Oh, magandang hapon, Ronald. Good afternoon. Pang-10 session na rin natin to, ano? At marami na rin tayo na pag-usapan. Kamusta na ba yung pagsusulat mo? Ang ganda nga nung epekto nung binigay niyo sa akin mga assignments, yung journaling, yung pagsusulat ko kasi sa tingin ko malaki na itutulong sa akin noon. And I noticed that I have improved a lot. Yung mga issues ko na dati, at least napaprocess ko personally, after going back to my previous experiences while I am doing the writing, parang napakagandang experience noon na re-realize ko yung mga bagay na ganito, ganyan, and then later on, ako rin mismo pala ang nakakasagot ng mga tanong na lagi kong tinatanong sa aking sarili. So, yun, natutuwa ako at nagpapasalamat ako dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na gawin nga yung activity katulad noon. Oo. Maganda naman yung naisasagawa mo palagi yung pagsusulat, lalo na kung ikaw ay nagkakaroon ng problema, no? At dahil yung mga pag-uusap natin dati, tinutulungan lang kita na tulungan mo yung sarili mo. At maaari ba natin balikan yung mga ilang halimbawa na maaari mong ibahagi sa akin? Oo, yung noon na, halimbawa, napag-usapan natin noon yung mga problema ko sa seminary, nung ako ay nasa college pa, problema ko sa formators, mga kasama ko sa seminaryo, and then yung mga personal problems din, mga problema which concerns the family, at marami. And yun nga, yung katulad noon na nung una, medyo hesitant pa ako na mag-open up sa iyo because parang nangangapa pa rin ako. But later on, I noticed that I already have this, parang naging komportable na ako the way I talk towards you, and then we deal with each other, parang yung relationship at least nabuo na rin. But now, gusto ko naman nag-process ngayon, or pag-usapan naman natin ngayon yung experience ko, lately lang, nung nasa Regency program pa ako. So, nung ako'y nagtatrabaho pa, para kasi hindi pa natin napag-usapan. Nabanggit mo, no, yung nagkaroon ka ng problema nung ikaw ay nag-regency. Ano yung mga pangyaring naganap dito? Yung though yung directress ng school na pinagtatrabuhan ko, na siya rin may-ari ng school, kilala ko naman siya kasi kaparokyano ko siya dati dun sa unang parish ko, pero ngayon iba ng parish kasi yung chapel namin, barangay namin naging parish na. Nung nandun ako sa dating parish, na kung saan gabi na siya sa parish na iyon, parang okay naman pag-itutungo niya. And then, tapos, nung ako ay nag-apply sa school niya, walang walang exams, walang interview, and then I was hired immediately. Agad-agad. Sagad, no? Biglaan. Kaya hindi naman masyadong yun dahil kakilala nga, pero yung mga kasama ko noon kasi bago sila, nanginginig sila, natatakot sila, pero ako upo lang, no? Walang masyadong ginagawa, relax, simple lang. Tapos biglang nung pasukan, nandun na pala ako, kasama nila ako Di naman nila ako kasama nag-demo, nag-interview, nag-exam. Pero later on, yung mga sinasabi nila sa akin noon, nung bago ko pumasok sa school na iyon, ay parang nagkakaroon yata ng katuparan. O yung nag-validate yata, parang yatang totoo. Kasi, yun nga, may problema siya or may issue siya sa parang anger management, lagi siyang naninigaw, lagi siyang nagagalit, lagi siyang namamahiya, kahit teacher, halos ng estudyante, pinapahiya niya, and then wala ka man chance na mag-voice out o sabihin yung part mo, kasi siya pa rin nung nasusunod. Though wala naman kaming
wala naman ako na-encounter na gano'n, na kung saan nagkaroon kami ng encuentro sa isa't isa. Siguro, nakikita naman niya na maayos naman siguro ang ginagawa ko, and then sumusunod naman ako sa kanya. But I would not forget this instance na nangyari na bigla na lang, bigla ako pa may kasalanan without hearing from my own, from my own side, na sinabi niya, nag-judge siya na ganyan, etc. Pero syempre, masama rin ng loob ko, masakit na ng loob ko, bakit ganun, hindi man lang pinakinggan ng side ko. Kaya talaga pinakita ko na nagalit ako. Talagang kahit na dumating siya, hindi ko siya ginigreet. So I admitted na noon sa mga promoters hindi ko na-experience yun, pero doon sa directors, kung yun talagang nagalit ako. Kung pwede lang, kung nagmumura lang ako, mumurahin ko siya, or kung pwede lang isumpa ko siya, isusumpa ko siya, pero hindi nangyari. Basta gusto ko lang emphasize yung talagang galit na galit ako na sa kanya. Naranasan mo na yung tinarayan ka, at nung tinarayan ka niyang yun, gusto mong ipakita sa kanya o iparamdam sa kanya yung galit na yun. Bakit kaya siya nagalit? O bakit kaya siya, sa tingin mo, yung mga pagkakataon na pinagkukwentuhan siya, na sinasabi lang ng ibang una, pagkatapos naranasan mo na palaging mainitin pala yung ulo niya. Ano sa tingin mo yung dahilan kung bakit siya nagkaganon? Matanda na ba siya? Well, hindi naman ganun kasi nga, doctor siya by profession, no? Medical doctor siya. And then, hindi ko rin makakalimutan yung mga bonding moments namin. Halimbawa, pag pupunta kami sa may retreat, gano'n, na yung iba mga teachers, natatakot sila magkitabi sa kanya, pero ako, I was given the chance na talagang tinawag niya, dito Sir Ronald, upo tayo, and then nagkwento siya, etc. I was able to understand her situation. 10 yung anak niya, and then wala siyang katulong. 10, no? Hindi masyadong gumagano. Hindi masyadong simple lang, no? 10 yung anak, tapos wala siyang katulong, and then kahit lahat nila mag-asawa, tapos yung hindi naman sila nahihirapan, so medyo may kaya naman sila, and then yung sama ng loob din niya na kinukwento niya sa tatay niya, kasi gusto ng tatay niya mag-graduate siya ng medicine nga, maging doktor siya. Okay? Pero ang gusto talaga niya, mag-put up siya ng isang institution o yung school, yun ang pangarap niya. Pero sunod niya pangarap tatay niya, naging doktor siya. And then, nung nag-practice ang doktor, mga after several years lang, namatay yung tatay niya, ayun, ano nangyari? Nag-aaral siya ng education, tapos nag-put up siya ng building, ng school. So ngayon, nag-enjoy siya sa kanyang pamamalaki, sa kanyang eskwela. Siguro na ay naiintindihan ko naman siya because he gave herself a lot, or she gave herself na talagang ibinigay niya kanyang sarili niya para sa tunong pangarap niya ito ay matupad, no? Tapos yung school na iyon ay naging kilala na sa buong probinsya ng Tarlac dahil number 1, talagang lahat ng mga competitions number 1. So siguro, ang pagkakaintindi ko yung inaalagaan niya yung pangalan ng school. Kasi lagi siyang nasa top. Lagi pa kanya sinasabi sa amin kapag nagpe-prayer, help us to win, may all the participants in this competition win gold. May this institution still become the number 1, etc. Kaya nagpe-pressure siya. Yun ang challenge sa kanya. Kaya gusto niya ma-meet yung expectation ng mga tao, ng mga parents, ng mga estudyante. Kaya ngayon napapahamak kami mga hamak na mga guro lamang. So, balik tayo sa iyo, no? Ngayon, ano yung pakiramdam mo sa kanya? Kasi nakwento mo na siguro nape-pressure siya dahil gusto niyang i-maintain yun. Pero ikaw, ano yung sa tingin mong pakiramdam mo pagka ganun? Naiintindihan mo ba siya dahil gusto niyang palaging number 1 ng school? Ikaw? I try to understand her. Pinipilit ko maintindihan siya. Lagi ko nga sinasabi sa sarili ko, whenever I will become somebody, someday, or in your future, hindi ako maging katulad niya. Kung maging pare man ako, or
meron man akong ibang maging profesyon sa buhay, hindi ko gagawin ang ginagawa niya. Pero unconsciously, parang kung minsan, kami rin, nag-uusap kayo ng mga teachers, no? Bakit yung laging, yung ayaw natin kay doktor, kung minsan, nagagawa natin. Yung lagi siyang galit, pero kung minsan unconsciously, tayo naman, sa mga estudyante, konting galaw lang, nagagalit tayo sa mga estudyante. So parang unconsciously, na-adapt din natin yung ayaw natin na pag-ugali niya. And then, later on, tayo rin mismo ang gumagawa. So, I noticed that also sa sarili ko. And then, kapag habang naman nangyayari iyon, o pagkatapos kong ginawa yung bagay na yun, baka nagalit ako, no? Kasi gusto ko, perfect rin, no? Gusto ko, laging maayos din. Parang merong pagka-OC, no? Hindi ko lang alam kung totoong OC lang iyon, o nag-OC ka lang ako. Kaya, yun nga yung very particular ako sa mga detalye. Then gusto ko kapag sinabi kong gawin ito, matapos ito, ganito, agad-agad, dapat matapos agad, gagad. Kaya nga, simple lang. Kaya nga, siguro, hindi naman sa namanaw, siguro, na-adapt ko rin yung ganung parang pag-uugali dun sa nakita kong ugali mo. Siguro, no, unang-una sa side mo, magandang gawain yung unawain muna natin yung mga tao. Kung bakit nila tayo tinatarayan o sinusungitan. Hindi natin alam, baka meron silang mga pinagdadaanan na hindi natin talaga alam na talagang yun yung nagiging dahilan. Pangalawa, siguro imumungkahin ko sa iyo na ipagpatuloy mo yung pagsusulat ng journal, no? Dahil ito'y magiging malaking tulong sa iyo dahil ikaw mismo ay makikita mo yung mga pagbabago sa iyo. Sinabi mo kanina na ikaw ay OC at doon sa pagsusulat mo yon, maaari mo rin itong basahin sa susunod na pagkakataon dahil doon sa pagkakataon na yon, makikita mo kung ano kaya yung dahilan o ano kaya yung magiging susunod na hakbang para maiwasan yon. Ikaw ba, meron ka ng ginawa doon sa pagiging OC mo? May iniisip ka ba? O may iba kang nararamdaman pag ikaw ay pakiramdam mong ikaw ay na-OC? Paano mo ito nilalabanan? Kumbaga, dahil ang pinaka worst enemy ng ating sarili ay ang ating sarili mismo, ano? Dahil mahirap labanan yung mga problema, lalong-lalo na kung yan ay ang sarili natin ang may kagagawan. Kaya magandang panimula ulit ito na ipagpatuloy yung pagsusulat. At sa susunod nating pagkikita, pag-usapan natin kung ikaw, meron ka bang mga nakitang maaari mong iwasan o ibang gawin. Halimbawa, doon sa pagiging OC, sabi mo yung mga bata, pag malikot sila, agad kang nagagalit. Pero dapat unawain din natin yun dahil nung tayo ay bata, ganun din tayo, mapaglaro. Parang tadhana, mapaglaro. O, di ba? Tama. O, yan. Thank you so much. Wala ka ng ibang sasabihin. For now, yun ang muna. Okay. Magandang hapon po. Ito po si Kervin Domingo, ang counselor, at ang simpleng-simple lang, si Kong Ronald Manguera. Na nagsasabing, paalam. Oh, diba?